Well, if I am to categorize him or label him, he's a dead man walking. So, delikado yung buhay niya and the threats are real. Considering na yung mga personalities na idinawit niya dito sa 1.5 trillion flood control projects anomaly ay mga matataas, pinakamataas nga nadamay na dito ang Malacanang. So, at meron pang ibang mga kongresista and senador and district engineers, including bureaucrats na dinamay ni Zaldico. So, yung buhay niya ay really in grave danger. Kaya nga, yung sinabi ni Ombudsman Remulla na he can secure the safety of Zaldico, dapat ipakita niya talaga na sincere siya doon at kaya niya ang pag-secure nito dahil useless si Zaldi na umuwi tapos may mangyayari lamang sa kanya. Attorney, ano ba ang nakikita po ninyo dito sa mga developments tulad na lamang itong kay video ni Zaldico na nagsasangkot kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at iba pang mga individual na kanyang nabanggit na dito po sa umano'y korupsyon o insertion sa budget po natin, Attorney. Kapanipaniwala ba o hindi itong mga naging pahayag po ni Zaldico? Well, explosive ito, no? As a lawyer and former PACC commissioner, I would say na ito ay isang smoking gun. Of course, kailangan din eventually ni Zaldi na mag-execute ng affidavit. Probably he can go to one of the consulates or embassy ng Pilipinas abroad kung saan siya and he can execute the affidavit there. Pero itong pahayag niya, especially itong series of videos, these are really explosive evidence. Actually, ebidensya na ito pero kailangan pa rin ng formal affidavit or under oath na statement para ma-formalize lahat yan. Pero the video itself is evidence kasi remember, may mga cases tayo sa korte na yung mga media reports kino-consider na evidence siya. Oo. So, ito ay malaking basehan nito ngayon. In fact, ang mga reactions ng mga agencies, including itong ombudsman, no? Hindi naman negative or adverse kay Zaldi Ang sinasabi lang nila, kailangan niya mag-execute ng affidavit. But for all intents and purposes, in the meantime, pwede itong magsilbing lead sa mga investigators natin. Opo. So, kailangan ba talaga personally siya mag-submit ng kanyang affidavit o pwede yung abogado na lamang po niya? No, he has to appear before, kung sa abroad siya, kasi merong risk, merong threat kasi, sabi niya, no? We are not defending him. I'm not defending him. By all means, he should be prosecuted for plunder. Pero ang sinasabi natin, because he's a co-conspirator, pwede siyang gawing witness rin as an adverse witness para to zero in on the other masterminds and big fish. So, pwede siyang mag-appear sa embassy or sa consulate ng Pilipinas abroad kung saan siya ngayon and then execute the necessary affidavit or sinumpaang salaysay. That will be valid in the Philippines. Oo. So, yun ang kanyang option ngayon. In the meantime na hindi pa siya pwedeng umuwi because I advise na kailangan siguraduhin ng gobyerno na secured talaga siya para magamit natin siya because what's the point in ordering him to come back to the Philippines and his life will be in grave danger or mamamatay siya. So, yun ang aking punto dyan. As a former litigator, meron din ako mga hinawakang mga witnesses before. So, siniguro namin ng DOJ under the Witness Protection Program na secured yung aming mga witnesses and maganda naman ang naging bunga noon dahil yung mga kaso nag-prosper, na-convict yung mga akusado at ngayon buhay na buhay yung aming mga witnesses. Pasalamat din tayo sa Diyos na na-secure sila. Opo. Maganda po yung panahon na yon. Pero considering na sa panahon ngayon sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., Attorney, alam natin yung tinutukoy ni Zaldico mismo ang Pangulo. Sa tingin mo ay ligtas pa rin, safe pa rin ba si Zaldico
sa ilalim ng administrasyon ito, considering na ang binabanatan o kanyang binabanggit dito sa mabigat na aligasyon na ito ay ang Pangulo, ang dating Speaker at iba pang miyembro ng gabinete ng administrasyon? Well, if I am to categorize him or label him, he's a dead man walking. So, delikado yung buhay niya and the threats are real. Considering na yung mga personalities na idinawit niya dito sa 1.5 trillion flood control projects anomaly ay mga matataas, pinakamataas nga Nadamay na dito ang Malacanang. So, at meron pang ibang mga kongresista and senador and district engineers, including bureaucrats na dinamay ni Saldico. So, yung buhay niya ay really in grave danger. Kaya nga, yung sinabi ni Ombudsman Remulla na he can secure the safety of Saldico, dapat ipakita niya talaga na sincere siya doon at kaya niya ang pag-secure nito dahil useless si Saldi na umuwi tapos may mangyayari lamang sa kanya. Nagkakaroon ba, nakikita ho ba ninyo doon sa mga testimonya ng mga resource person ng Senate Blue Ribbon Committee, ng mga dating DPWH officials at mismo itong si Orly Gutesa, nagkakaroon ng koneksyon yung kanilang pamahayag at mismo kinumpirma yan ni Zaldico attorney. Ano bang masasabi mo doon? Well, ang tawag natin dyan sa batas, under the rules of evidence, ay corroboration, no? So, nagkakaroon ng connection na ngayon na corroborate yung testimony under oath before the Senate Blue Ribbon Committee ni ex-Sergeant, Marine Sergeant Gutesa, si Orly, at yung sinasabi ngayon ni Elizaldico. In fact, pinatunayan na ngayon yan sa video na meron talagang mga deliveries of mga mali-malitang pera at kasama ni Mark Texon and Paul Estrada, itong si Sergeant Gutesa. So this strengthens the testimony under oath of Sergeant Gutesa before the Senate Blue Ribbon Committee. So itong sinasabi natin na corroboration. However, to really, put everything in order at saka makumpletong istorya, dapat hanapin yung dalawang staff ni Saldico na sina Estrada at Texon. Nasaan na ba sila? Oo, kasi pag nag-testify sila, makukumpleto na natin yung whole story. And I think with that, we can secure a conviction. Now, I'm not saying that the president can be convicted because he is the president and enjoys presidential immunity. But siguro, for purposes of indicting and seeking conviction and punishment of the other co-conspirators, malaking tulong ito pag na-bring natin together at na-execute na ang mga affidavits ni Naco, Estrada, Texon, and of course, Orly Gutesa, yung kanyang testimony under oath, nasa transcript na yan ng Senate Blue Ribbon Committee, magamit natin yan and other evidence. So, malaking bagay yan and the case will be very strong. Dahil remember, ang damage dito hindi lang sa sambayan ng Pilipino. Itong anomalya ng ito ay nakadamage or injure sa gobyerno mismo. So, there is undue injury to the government. And so, we have to seek justice and secure justice for the people and for the Filipino government. Opo, mapipilit ho ba si Zaldico na pauwiin dito considering nakita nga niya itong matapos mag-testify si Orly Gutesa sa Senate Blue Ribbon Committee. Ngayon, may mga nangangamba kung nasaan ba siya. Safe ba siya o kasi may mga pahayag itong si dating Congressman Mike Defensor, attorney na talagang nangangamba sila sa kaligtasan ngayon ni Orly Gutesa kasama ng kanyang pamilya. Kung ang pagbabasehan natin yung deklarasyon ng gobyerno na ika-cancel nila yung kanyang pasaporte at hinahanap nila, of course they will coordinate with the Interpol at mga agencies abroad, including yung mga embassies ng ibang bansa. So siguro, baka finally ma-zero in nila kung saan si Saldico. And my greatest fear is baka yung kanyang safety or security hindi magarantiya. So yun lang. Pero kung
urgency ang pag-uusapan. Sa umpisa kasi parang walang urgency na hanapin si Saldico. Maraming mga alibay ang ginagamit nila. Pero ngayon parang natataranta sila. Born out of his expose na very explosive and smoking gun nga ang sabi ko. So para sa akin naman, to bring these cases and controversy to a close at idaan na talaga sa korte, mas mabuti kung ma-secure natin siya and then he can testify in the Philippines. Yun lang akin. So that justice finally can be served on the government, Filipino people, at saka doon sa mga involved dito sa plunder na ito. Opo, sa ilalim ba na ating batas, attorney, ano ba yung mga pamantayan o kinakailangan pamantayan para matawag natin o masabi nating may probable cause itong mga akusasyon, mga pahayag ng ni Zaldico at ilang individual na nagsabi laban po sa pamahalaan, lalo na kay Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Well, ang kailangan lang naman dyan is reasonable belief that the person indicted or being accused of a crime is probably guilty. Hindi kailangan ng absolute certainty for purposes of filing the information and securing the arrest warrant. Ang proof beyond reasonable doubt, requirement yan, standard yan sa trial na para ma-secure mo yung conviction. But for purposes of filing the information in court, in this case, sa Sandigan Bayan yan kasi ang salary grade 27 and up. No? So, pwede na yan gamitin. So, very important na magpakita dito, lalong-lalo na ang Office of the Ombudsman, ng kanilang impartiality. I believe in the independence of the Office of the Ombudsman, regardless kung sinong nakaupo as Ombudsman. So, sana magampanan ng Office of the Ombudsman ang kanyang constitutional role. Kasi constitutional body ang Office of the Ombudsman and it is independent. Kahit sinong nakaupo sa Malacanang, wala siyang pakialam eh. Ang base niya or basehan niya is the evidence and the law. Yun lang eh. So, I really pray na magampanan ng Office of the Ombudsman yung kanyang constitutional duty para sa bayan. Regardless kung sino ang matatamaan, anyway, meron namang due process eh. Yung mga ma-indict dito, yung mga makakasuhan, they can hire their lawyers, they can present counter evidence or defenses para sa kanilang kaso rin, depensa nila. So, eventually, it will be the Sandigan Bayan and the courts that will decide all these cases pag na-file na and we can probably obtain justice. Opo.